Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group of the Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday, August 13, 2025, ng ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Naranasan mo na bang magtapos ng isang bagay? Alam mong oras na para magpatuloy, ngunit ramdam mo ang bigat ng mga bagay na iiwanan mo? Sa ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan para sa araw na ito, may dalawang mensaheng makapangyarihan at mahalaga. Ang gabay ng Diyos sa panahon ng pagbabago at ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala sa gabay ng Diyos sa panahon ng pagbabago. Ayon sa aklat ng Deuteronomio, chapter 34, verses 1 to 12, makikita natin si Moises, ang isa sa pinakamahalagang leader sa kasaysayan. Tinitingnan ang lupang pangako, ngunit sinabihan siya ng Diyos na hindi siya makararating doon. Sa halip, si Josue ang papalit sa kanyang pamumuno. Matapos ang mga taon ng paglilingkod, natapos na ang misyon ni Moises. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagbabago ay isang bahagi ng buhay. Hindi laging mananatili ang mga magagandang bagay at may mga bagong simula na darating. Para sa atin, lalo na sa mga sundalo at sa mga pamilyang laging may pagbabago sa buhay, mula sa bagong assignment, bagong kabanata ng buhay, o pagkawala ng leader, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala na sa kabila ng pagbabago, ang Diyos ay laging naroroon, gumagabay sa atin. Katulad ni Moises, minsan hindi natin nauunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay. Ngunit kailangan nating magtiwala na ang plano ng Diyos ay perpekto at ang kanyang gabay ay magdadala sa atin sa tamang landas. Ang ating ebanghelyo naman ay nagpapaalala sa atin sa kapangyarihan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Ayon sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 18, verses 15 to 20, sinabi ni Jesus na kung may nagkasala sa iyo, kailangan mong makipag-ayos sa kanya ng pribado. Kung hindi ito magtagumpay, magsama pa ng iba para tumulong. At kung hindi pa rin, kailangang dalhin ang usapin sa simbahan. Ipinaalala ni Jesus na kung saan may 2 o 3 tao na nagtitipon sa kanyang pangalan, naroroon siya. Ang pagpapatawad ay hindi palaging madali, lalo na kapag tayo ay nasaktan. Ngunit tinatawag tayo ni Jesus na bitawan ang galit, magtulungan, at magpagkasundo. Sa buhay militar, alam natin na mahalaga ang pagtutulungan at pagkakaisa. Ang pag-iimbak ng galit o sama ng loob ay nakakawasak ng lakas ng isang grupo. Ipinapaalala ni Jesus na ang pagkakasundo ay hindi lamang para sa ibang tao. Ito rin ay para sa ating kapayapaan. Kaya ang mga pagbasa ngayong araw ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa plano ng Diyos, lalo na sa mga oras ng pagbabago. Ipinaalala sa atin na ang gabay ng Diyos ay palaging naroroon, lalo na sa mga oras ng pagbabago. Tinatawag tayo na magpatawad at magkasundo. Alam na ang pagpapagaling ay darating lamang kapag pinakawalan natin ang galit at nagsimula ng magtrabaho upang magtulungan at magdala ng kapayapaan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo.
Panginoon, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga sundalo at kanilang mga pamilya. Bigyan mo sila ng lakas, kapayapaan, at pananampalataya sa iyong gabay. Naway patuloy silang magtiwala sa iyong pagbibigay at madama ang iyong presensya sa bawat hamon na kanilang haharapin. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya ng kapayapaan, proteksyon, at kaligayahan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.